developments doon sa kanyang ibinulgar last March ba yun? Ukol kay dating Banban Tarlac Mayor Alice Guo na kung saan siya po yung nagbulgar ukol sa koneksyon ng dating alkalde doon sa ni-raid na illegal pogo diyan sa Banban Tarlac na lumilitaw na mukhang connected din siya sa Porac, Pampanga Pogo Hub na ni-raid din po yan ng mga tauhan ng PAOK. At marami ng developments ulit dahil nga naaresto na at nandito na sa bansa ang tumakas na si dating Mayor Alice Guo. Kaya't atin humuling kakapanayamin ang chairman ng Senate Committee on Basic Education at chairman ng Committee on Ways and Means. Makapanayam ho natin via Zoom, Senator Win Gatchalian. Hi sir, magandang hapon po. Magandang hapon, Sally, at magandang hapon sa ating mga listeners. Sir, kayo nagsabi noon na parang dead end na at kumpiyansa kayo na talagang mahuhuli na itong si Alice Guo na siyang nangyari na kung saan mga nahuli po abroad doon sa Indonesia, mas maganda bala na lumalabas sila ng bansa at mas maaresto sila kaysa nandito sila sa ating bansa? Yan nga ang biro ng mga netizens, no? Nakita ko nga sa tama ka, Sally, nakita ko rin yan sa mga post na mas maganda pa patakasin dahil nahuhuli pa sa ibang bansa kaysa sarili nating bansa. Ito man ay biro pero masakit na biro para sa mga enforcement agencies natin dahil katotohanan to, no? Dahil kung titignan natin yung timeline, halos 2 buwan hinahanap si Alice Guo, si Sheila Guo, si Cassandra, pero hindi mahanap-hanap sa sarili nating bansa. At nagkaroon ng tip na nasa Malaysia, Singapore sila at Indonesia at doon pa nahuli sa Indonesia dahil nga nagkaroon ng tip at naabisuhan na yung mga enforcement agency sa Indonesia. At napakabilis rin kung titignan natin yung timeline, sa loob ng 10 araw, wala pang 2 linggo, nahuli na si Sheila Guo, Cassandra at ngayon si Alice Guo. Ang sinasabi ho ni Alice, kaya daw siya umalis ng bansa ay dahil meron siyang death threat. Kaya daw, kumbaga, ang feeling niya, nasa panganib siya kung mananatili dito. So, mas mabuti ho ba na sa halip na lumabas siya ng bansa, sumuko na lang siya nung nandito siya para mas secured siya kung nasa kamay ng Senate o ng mga otoridad sa ating bansa? Para sa akin, Sally, hindi ako naniniwala dyan. No? At feeling ko nagsisinungaling ulit siya. At nakita naman natin yung kanyang track record sa pagsisinungaling. At kahit klaro na yung ebidensya, kaya niya magsinungaling sa harap nating lahat. Dahil kung panganib na ang buhay niya dito, dapat inireport niya yan sa ating kapulisan. Mas tingin ko, mas panganib pa yung kanyang buhay sa labas ng Pilipinas. Dahil kung napanood ko yung isang interview sa Interpol sa Indonesia, apparently talon siya ng talon ng iba't ibang hotel, iba't ibang bahay, at hindi naman siya nakakapagsalita ng bahasa. So, ang ibig ko sabihin, mas mahirap gumalaw sa isang bansa na hindi mo kabisado at hindi mo alam yung lingwahe. Pero at kaya para sa akin, hindi ako naniniwala sa kanyang storya. Sir, according dun sa Interpol yata yun, from Indonesia, maraming sumusuporta kay Alice nung nasa Indonesia. May Chinese national, meron ding Indonesian. At meron daw doon na isa na parang nagbabayad ba nung kanyang mga pinupuntahang bahay. Na ito daw ho isa sa mga boss doon sa Lucky South 99. Ito ho yung ni-raid na... Si Jiang Jie. Oho. So it means... So sir, ano indication na napakalawak ng network o talagang may sindikato na connected itong si Alice kaya kahit naandun may mga tumutulong sa kanya? Tama ka dyan, Sally. No? Maganda yung observation mo. Si Jiang Jie kasi ay presidente ng Lucky South 99 nung in-incorporate to in year 2019. Pinalitan lang siya nung ilang taon ang nakalipas. Pero siya ang umpisang nagbuo nito, Lucky South 99. Kaya itong pahayag ng Interpol at ebidensya, magpapatunay na ang Porac at ang Bamban ay iisa lang o magkakilala sila. Dahil si Jiang Jie
ay boss ng Lucky South 99. Si Alice Go naman ang nagbuo ng Hongsheng. Diba? Siya nag-apply ng letter of no objection at iba pang mga papeles. So by this virtue, may connection between si Jiang Jie at si Alice Guo. Kaya itong dalawang Pogo Hub sa Bamban at sa Porac, makikita natin talaga magkadugtong sila. Ang malaking tanong, sir, kasi on Monday, invited na itong si Alice Guo, bagamat bigo ang Senate na makuha yung custody ni Alice Guo dahil ang galing ng timing, sir, nung pauwi siya, biglang may ini-issue na warrant of arrest yung Tarlac RTC, tapos hindi ho nagbayad ng bail para na doon pa rin yung custodiya. So parang makikiusap pa o hingi pa ng request ang Senate para mapaharap si Alice Guo. So on Monday, pagharap niya, kayo ba'y umaasa na magsasalita siya? Ituturo na niya yung mga tao na nasa likod nitong mga illegal pogo operation dyan sa Tarlac at sa Pampanga? Ako umaasa ako, no, at nananawagan din ako sa kanya na sabihin niya kung sino pa yung mga kasamahan niya dito sa Pogo Hub sa Bamban at kung alam niya sa Porac rin. Dahil hindi pa malinaw kung sino ang kanyang funder, no? Malinaw na kasabwat siya dito, no? Malinaw siya ang nagpapasok ng Pogo dito. Pero hindi malinaw kung sino ang kanyang funder. At makikita rin natin, kung dudugtong rin natin to doon sa mga interview sa Interpol sa Indonesia, talagang transnational crime to. Ibig sabihin, itong mga kriminal na ito, hindi lang dito sa ating bansa nag-ooperate. Nag-ooperate sa Indonesia, nag-ooperate sa Malaysia. Kung matatanda mo sa kwento ni Sheila, may Malaysian na sumundo sa kanila. At nag-ooperate din sa Singapore dahil partner ni Alice Go ay yung Singaporean money launderer. So makikita natin na nag-ooperate sila dito sa Southeast Asia. At yung kwento nga ng Interpol na marami siyang connection, patunay rin to na mayroon talagang connection siya sa mga operators sa labas ng Pilipinas. At dapat natin malaman kung sino-sino yun. At kung mayroon pa silang operation dito, dapat rin na mailabas natin itong ganitong impormasyon. So, very crucial ho yung pagharap niya on Monday. So, ngayon po ba, sir, ang kayo bilang isa sa napakarami na kukuha mga dokumento, wala pa rin kayong hawak kung sino yung funder, sino pa yung ibang mga kasamahan ni Alice Guo para on Monday ipa-validate na lang ito sa kanya? Dahil kung maganda tanong yan, Shelly. Magandang observation mo. Actually, dyan nga kami nadidismaya sa AMLAC, no? Dahil nahihirapan kaming ipalabas to sa publiko para maintindihan ng publiko yung laki, yung gravity itong krimen na ito. Dahil hanggat hindi matapos ang investigasyon ng AMLAC at hanggat hindi sila makafile ng kaso, hindi namin pwedeng ilabas to sa publiko. Meron kaming information. Meron kaming alam namin yung takbo nitong operasyon na ito, pero hindi pa rin namin pwedeng ilabas sa publiko hanggat matapos yung kanilang investigasyon at mag-file ng case. Kaya nga nung huling hearing, yun ang aming ni Senator Joel na hanggat kailan ba ito matatapos dahil halos 4 na buwan na tayo nag-imbestiga, yung mga ibang ahensya naka-file na ng case, pero itong AMLAC to, hindi pa sila natatapos. At nangako naman na hopefully by end of the month to second week of October, makaka-file na ulit sila yung mas malaki pang money laundering. Yung final kasi nila sa DOJ. Yung final nila itong recently, maliit na kaso lang to, no, tungkol sa expenses. Ang sinasabi lang nung kaso na yung ginamit ng pangbayad sa Baufulan ay nanggaling sa family corporation ni Alice Guo. Pero yung mas malaki pa, no, na kaso, hindi pa sila tapos sa pag-iimbestiga. So sir, kung ang pagbabata yung na-file na nila sa DOJ, ano yun, hindi yun yung sinasabi na may 7 to 14 years na imprisonment kada count nung kaso? Iba pa yun. Iba pa yan, Shelly. So, madadagdagan pa yan kung ma-file nila itong mas malaki pang money laundering case. Pero dun sa mas malaking money laundering case, may mga hawak na ho kayong dokumento, may pangalan ng mga tao na involved na hindi nyo palang mailabas sa publiko? Tama, Shelly. Dahil
kung matatandaan natin, ito ay binigay sa amin during executive session. At kami ay, kumbaga, bound kami, nakatali kami doon sa rules ng executive session. Pero sir, yung mga names na yun, lahat po ba mga dayuhan o merong Pinoy? Iba-iba. May Pinoy, may dayuhan, iba-iba. So sir, ngayong doon sa nangyari ho na proseso ng pag-aresto kay Alice Guo, 'di ba, na kayo isa sa mga nagsabi na napaka-unprofessional kasi para ang treatment celebrity samantalang fugitive itong si Alice Guo. Pero ang Pangulo parang hindi naman niya minasama dahil tayo daw ay sanay sa pa-selfie capital pa nga daw ang bansa. Pero kayo naninindigan kayo na parang napaka-inappropriate ho yung nangyari na nagpa-selfie, todo smile pa yung ilan nating opisyal, taga-NBI, BI at maging ang ating kalihim ng DILG at hepe ng PNP. Selly, ang selfie kasi may panahon yan eh. Kung masaya o hindi naman seryoso yung sitwasyon, wala namang issue o walang problema sa pagse-selfie at wala rin problema i-post. Pero kung ikaw ay nandoon para arestuhin ang isang pugante at dadalhin mo sa sarili nating bansa dahil tumakas nga siya eh. Maraming nahirapan. We have to understand, Sally, maraming nahirapan dito. Hindi lang Senado, kung hindi mga enforcement agencies natin, pati Indonesian enforcement agencies at maraming napahiya, no? Tayo napahiya, enforcement agencies. Kaya hindi natin dapat ikatuwa itong paghuli ni Alice Guo. Dahil pinahirapan niya tayo sa kanyang pagtakas. Kaya ako naniniwala kasi ang pananaw ko kasi mga ganitong selfie may panahon yan eh. At yung paghuli sa isang pugante hindi panahon para gawing light moment at mag-selfie at mag-post dahil hindi hindi kumbaga itong taong tong hindi kumbaga hindi karapat-dapat na gawing masayang sitwasyon. Pero ang sabi nga wala naman daw nalabag na batas pero siguro meron lang inappropriate dun sa kanilang naging actuation ba dun sa ganung sitwasyon. Tama naman, Sally, wala naman na nalabag sa batas kung tutuusin. Pero ito pagkatao mo ito at professionalism. At tingin ko magsilbi nilang aral to sa ating lahat na ang selfie at pagpo-post meron talagang panahon yan. At yung mga ganitong seryosong sitwasyon ay wag nating gawing wag nating paglaruan at gawing light moment. At hindi rin siguro masisisi, sir, ang netizen na talagang nag-bash dahil hindi nila nagustuhan na parang bakit parang celebrity ang naging treatment nga dito kay Alice Guo nung ilan nating mga law enforcers at ang ating ilang opisyal ng gobyerno. Oo. Tingin ko magsilbi na lang tong lesson sa lahat. Pati ako, no? Kasi minsan, alam mo, Sally, talagang kasama sa trabaho natin, maraming nagpapapicture at minsan hindi mo naman naiisip na it leaves a bad taste in the mouth of people at kala mo inosente lang. Pero dapat magsilbing lesson to para sa ating lahat. Kahit na walang batas, hindi na kailangan gumawa pa ng batas. Pero yung appropriateness, kung kailan tayo magse-selfie at magpo-post, dapat bilang mga professionals at alagad ng batas, dapat alam natin kung ano yung tama at mali. So, na-appreciate nyo naman, sir, kasi parang si NBI Director Santiago nag-apologize na lang dun sa ginawa ng... Nabasa ko naman, Sally, na nag-apologize na si NBI Director, pati PNP. No? I think may nabasa ako kanina sa internet na nag-apologize na sila. So, maganda yun na tanggap nila at wala nang argument. Wag na tayo mag-away-away kung tama o mali yan. Alam naman natin na hindi maganda sa mata ng tao. At alam mo, Selling, optics kasi, no? Yung optics, yung picture na parang pinagtatawanan o light moment to, hindi maganda sa taong bayan. At maging lesson na sa atin lahat yan. Kung intention nun, documentation, edi sana hindi muna pinalabas sa social media. Diba? Para hindi na sila nabash. Natutunan ko pag naglabas ka ng picture at ganyan ang sitwasyon, napakahirap magpaliwanag. Kahit anong paliwanag mo,
wala na, nagba-viral na, napakahirap na kontrolin. Sir, anong dating sa inyo? Parang umiiwas ba ang kampo ni Alice na mapunta sa custody ng Senate si Alice Guo? Kasi anong nangyari, yung timing na nag-issue ang Tarlac RTC ng warrant of arrest, tapos instead na magbayad ng bail, hindi pa nagbayad ng bail, so nananatili tuloy sa korte yung kustodiya at ibinigay nila sa PNP yung custody nitong si Alice. O mas gusto niyo na nasa PNP para mas secure ditong si Alice? Actually, mas secure siya dito sa Senado kung tutuusin dahil ang Senado may sarili kaming security, may sarili kaming area. Pero legal strategy ito ng kanyang kampo, Sally. Ayan ang aking basa. Dahil mag-post man sila ng bail o hindi, kulong ng abot niya. Pag nag-post siya ng bail, kulong siya sa Senado. Pag hindi siya nag-post ng bail, kulong siya sa PNP Custodial Center. So, either way, kulong rin siya. At tingin ko nga, dahil nga ang gusto nila ay matuloy na yung hearing sa korte, no? Kasi yun naman ang sinasabi ng kanyang mga legal team, nasasagot sila sa proper forum, pinili nila na wag mag-bail para makulong sa bisa ng isang court warrant of arrest. Pero ang kagandahan naman dito, hindi naman napigilan ng Senado para imbitahin at payagan ng korte na mag-attend ng hearing sa Senado. At yan naman ay may jurisprudence na maraming beses na kahit na mayroong arrest order o nakakulong siya sa bisa ng isang court ruling, pwede pa rin payagan na mag-attend ng mga Senate hearings. At ang maganda, pinayagan na ho after na mag-request ni Senator Risa sa Tarlac RTC, pinayagan siya na humarap on Monday. Tama. Si Senator Risa ang chairman ng ating komite at mabilis siyang humingi ng permission, no, para payagan na mag-attend ng hearing on Monday at pinayagan naman. Sir, marami bang dapat ipaliwanag yung Suwal Pangasinan Mayor? Mukhang na-establish niyo ba yung connection niya kay dating Mayor Alice Guo? Sally, hindi ko muna masasabi ngayon dahil nag-executive session kami. Pero at sa ganitong punto, mas klaro na sa amin kung ano yung kanyang partisipasyon. Matatanda natin ng mga huling pagdinig, lumalabas yung pangalan niya pero hindi klaro. Ngayon, mas klaro na yung kanyang partisipasyon. Kaya iniimbitahan rin namin siya sa pagdinig dito sa Monday para sagutin din niya yung ilang mga katanungan. So maraming dapat ipaliwanag ho yung naturang alkalde. Tama. At meron na kasing mas matibay na ebidensya sa kanyang koneksyon dito kay Alice Guo at sa Bamban Pogo Hub. At nung last hearing, sir, itong si Sheila Guo, may sinulat siya tungkol dun sa travel buddy ba? Yung dalawang travel buddy. Nakita niyo po ba yung mga pangalan ng sinulat? Yeah, nakita ko, Sally, at maganda lumabas yung pangalan yun, dahil magpapatibay rin sa hindi ko muna masasabi ngayon, Sally, dahil ayaw ko i-preempt yung hearing, pero ano rin yan, importante yung dalawang pangalan na isinulat niya. Pero yung pong isinulat niya na yun na dalawang pangalan, invited na ho on Monday? Invited na rin yung dalawang sinulat niya. Pero dati po ba silang official o incumbent official? Hindi sila political figure o hindi sila elected official. Sila mga sa pagkaalam ko mga malapit na tao kay Alice Guo. Mga malapit pero mga kilalang personality po. Hindi naman siya national figure or kilalang figure. Pero importante yung papel nila dito sa hearing na ito. Ano ba to? Mga maimpluwensya, negosyante? Hindi naman. I think mga malapit na tao kay Alice Guo. Yung muna masasabi ko ngayon. At pwede, sir, sila maging susi para maliwanagan sino yung tumulong kina Alice, kila Sheila na makalabas ng bansa?
halos ganun. Halos ganun yung ano. Sorry, Hazel, hindi ko masabi kasi dahil naka-executive session kami, but halos ganun. Nasa ganun direksyon. Sir, wala naman kayo nakita na maganda ba yung naging decision ni DILG Secretary Abalos na may isa siyang kaibigan na pinagamit yung private plane para mabilis na nasundo itong si Alice Guo? Selly, nung una medyo na ako hindi maganda yung aking pananaw dyan. Dahil nga merong ang claim ni Alice Guo, merong death threat at dahil doon sa death threat na yun, nag-charter ng plane, diba yun yung nakuha sa mic kung nakita ko sa social media na na-record yata sa mic na nag-charter ng plane para dahil nga may death threat itong si Alice Guo. Nung una yun ang naging pagkakaintindi ko at hindi maganda naman yun dahil kung hindi porket may death threat itong pugante mag-charter tayo kaagad ng plane. Kung tutuusin nga kami ni Senator Risa nagka-death threat pero hindi naman kami binigyan ng special treatment o special attention ng PNP. Ang Senate pa nag-provide sa amin ng additional security. Tapos itong isang pugante nag-claim lang ng may death threat kaagad may charter plane. Pero narinig ko yung paliwanag ni Secretary Abalos. At in fact tumawag rin siya sa akin para magpaliwanag pa dito sa kanyang dahilan sa pag-charter ng plane. At pagkaintindi ko dahil nga binigyan ng ultimatum ang DILG at ang kapulisan na ibalik dito si Alice Guo na forced to good sila na mag-charter ng plane. Naintindihan ko naman kung ganun ang sitwasyon. Dahil nga kung bibigyan ka ng ultimatum at wala ng flight na makukuha, pakakawalan din nila yun. At pag pinakawalan rin naman nila yun, ay malaking tsansa baka hindi na natin makuha ulit. Malaking sampal sa mukha natin. So kalaban nila ay oras. Kalaban nila ay oras. Kaya kumbaga gumawa siya ng desisyon para kunin si Alice Guo. At siya na mismo ang pumunta para masigurado. Ang paliwanag niya, siya na mismo ang pumunta para siguradong physically madadala niya pabalik dito si Alice Guo. At sinigurado po sa inyo, sir, walang ginastos yung government. Kasi I heard dun sa aming reporters sa NAIA na yung ganong chartered flight, about 4 to 5 million yung gastos dun. Honestly, Selly, hindi ko na natanong yung sino gumastos or ano, dahil ang importante sa akin yung paliwanag niya kung bakit nag-charter ng plane. Siguro sa mga susunod tatanong ko na lang sa kanya yan, whether through the hearing or through private. Pero ang importante ay napaliwanag niya kung bakit. Dahil hindi nga maganda na nag-charter pa ng plane para ibalik siya dito. Kahit na private nagbayad yan, parang may utang na loob na rin tayo dito sa private na yan, di ba? Mas masama nga kung magkautang na loob tayo. Pero ganun pa man, sa paliwanag niya ay gusto niyang siguraduhin na physically yung tao talaga na dadalhin dito makakabalik dito sa Pilipinas. So acceptable sa inyo yung paliwanag ni Secretary Abalos, sir? Para sa akin acceptable after siya nagpaliwanag dahil importante rin yung talagang detalyeng paliwanag niya. So on Monday, hindi naman po kinakailangan paharapin sina DILG Secretary Abalos at PNP Chief Marbil after nung naging controversial sa kanilang pagsundo kay Alice. I think ang controversial doon at again lesson sa atin itong actually mas malaki kasing naging controversy yung picture na naka mochi-mochi pa yata parang yun na naging controversy So I think lesson sa atin sa lahat na pag may ganitong operasyon ingat rin tayo sa mga picture o dahil nga yung picture speaks 1,000 words hindi mo alam po ano yung nangyari talaga doon. At I think lesson sa atin na kung may ganitong seryosong operasyon ay limitahan na lang yung pwedeng pumasok sa kwarto. Dahil nakita ko, Selly, doon sa ang daming taong pumasok Hindi mo na makokontrol kung sino nagse-selfie, sino nagbi-video Yes, Kanya-kanyang post na pagdating doon. At doon na
nagkaroon ng problema. Bagay na hindi ho nangyaring ganyang eksena nung sunduin itong sila Sheila at saka si Cassandra. Correct. Yun nga ang ano ko rin na-notice ko nung kay Sheila, kay Sandra, tinago ka agad sa kwarto, 'di ba? Nakabulan pa nga eh. At wala nga ganun na narrative, no? Kaagad na pauwi dito ng tahimik, pumunta sa NBA Center, and then after that pumunta sa Senate at sa Kongreso. So wala namang ganung exposure, no? Kaya again, lesson 'yan para sa lahat na dapat maging maging maingat at sa mga ganitong exposure. Sir, any comment? Kasi parang may report ngayon na sinabi yata ng abogado nitong si Cassandra Leong na hindi ito naka-attend nung last hearing ng Senate, na parang hindi na daw ito haharap sa congressional inquiry dahil meron silang kinote na jail is better than Congress. Hindi naman niya option yan, Sally. As long as merong contempt at may arrest order, dapat siya dumalo sa Senado o sa Kongreso. So hindi niya option yan. At nabasa ko nga yan kanina, no, na nagkakaroon yata siya ng mental health issue. Ang sagot ko dyan, Sally, nung ginagawa nila yung krimen, wala naman silang mental health issue. Hindi sila mahuli-huli, malaya silang nakakapag-isip na maayos. Ngayon nahuli na sila at iniimbestigahan na, tsaka lang nagkakaroon ng dahilan na mental health issue. Hindi mabenta sa akin yan at kailangan sila dumalo ng Senado o Kongreso. Sir, itong DOJ, parang sinasabi nila na malapit na daw nilang ma-identify sino yung mga tumulong dito kay Alice Guo na makalabas ng Pilipinas. Ang Senate din ba, sir? Can you say na malapit nyo na rin bang matukoy? Honestly, Sally, marami kaming information na kukuha. In fact, ako may mga nakukuhang mga anonymous na text. Pero binavalidate pa rin namin kung totoo ito o hindi. Kung makita naman ng DOJ, then well and good. No? Ang importante naman dito ay mayroong maparusahan. Kung pribadong sektor siya, makasuhan rin siya at maparusahan. Dahil sigurado ako, 100%. No? Kung totoo man yung kanyang boat trip, nagbangka sila at parang fishing vessel yata yung sinakyan nila. Sigurado ako may tumulong sa kanila. Sino yung taong yun? At kung meron mang government official yun, sino yung government official na yun? So, importante na malaman natin kung sino-sino yung mga taong yun. Umaasa kayo, sir, na kasi parang itong sina Sheila, pangalawang beses na niya, naninindigan siya sa mga una niyang narrative, parang so umaasa naman kayo, sir, na eventually, kasi di ba meron na kayong binanggit na pwede kayong makulong na about 609 to 1,200 plus years imprisonment dahil dun sa kanilang napakaraming kaso ng money laundering. Sa tingin nyo, may pag-asa pang makumbinsi sila na magsabi talaga ng katotohanan? Ang susi dyan ay si Go Huaping, aka Alice Guo. No, kasi sa storya ni Sheila, siya talaga yung pasimuno nito. At ako naniniwala ko na siya yung isa pasimuno nito. At kaya sa Monday, isa siguro sa pinakamahalagang question o tanong yung sino yung tumulong sa kanilang makatakas at maalis at saan, no? Hindi na siguro pwedeng sabihin hindi na pwedeng i-recycle yung kwento ni Sheila dahil katawa-tawa naman yon. So yan ang isa sa mga mahalagang tanong na dapat masagot ni Alice Guo. So sir, on Monday, parang joint na, di ba, naghiwalay pa dati yung hearing ng Committee on Women, tapos nag-create pa ng Subcommittee on Justice, kasama yung Public Services. Parang pag-iisahin na ba on Monday? Kasama na din yung investigasyon, sino yung tumulong sa kanila paglabas ng bansa, at investigasyon tungkol dun sa mga ni-raid na illegal pogo sa Banban at saka sa Porac, Pampanga? Hindi pa rin, Sally, dahil itong Monday is Committee on Women ulit. So babalik tayo ngayon sa Committee on Women. Dahil yung privilege speech na refer to Committee on Justice at gumawa ng subcommittee. Pero ang kagandahan naman nito, both subcommittee at Committee on Women, si Senator Risa naman ang chairperson. So maganda yun dahil pwede niyang, kumbaga impormasyon naman ay pwede niyang i-combine sa committee report. At sir, ang isang na-establish na ngayon, may connection talaga yung
Porac, yung Pogo sa Porac at yung Pogo doon sa Banban Tarlac? For sure, no? Ako 100% ako dahil nga itong si Jiang Jie na lumalabas parati yung pangalan. Siya yung connection rin ni Alice Guo sa Indonesia, no? Kaya itong taong to mahalagang to at lumalabas na yung pangalan nito nung una pa man eh. At kailangan malaman natin kung sino ito at ako naniniwala ako malaking criminal personality ito dito sa Southeast Asia at kailangan makita pa natin at ma-alerto pa natin yung ating mga kasamaan sa Southeast Asia dito sa taong to. At nakalulungkot sir, no? Dahil yung mga nakatakas mula doon sa Banban at sa Porac, mukhang nandun na ho sa Cebu dahil doon nakikita yung mga nakatakas. Doon na may mga maliliit yata din sila doon na ino-operate na Pogo. Well, yan naman ini-expect natin, no? Dahil nga iba hindi na de-deport, 'di ba? Merong nahuli. Tapos hindi pa na-de-deport, nandito. Pero pinapalaya naman sila. Ang problema dito, nahuli na, babalik ulit sa dating gawi. Dahil malaki nga yung pera nakita doon eh. Tapos yung iba naman na nakatakas, ganun rin, pumapasok sa parehong scamming operation. Kaya itong mga taong to dapat ma-deport at wag nang pabalikin sa ating bansa dahil wala nang ibang ginawa kung hindi parehong scamming activity lang nahuli na nga sila pero ganun pa rin bumalik sila sa scamming activity, no? At kailangan yung mga bosses nila dapat kasuhan, yung mga iba naman na tauhan i-deport na. Itong si Wesley Guo, according to Attorney Stephen David, gusto na rin sumuko. So ano to, it means kasi dahil na-aresto na lahat yung mga kasama niya, mas maganda na nga nakusa na siyang sumuko, sir, si Tama. Wesley. Oo, tama. Dapat, again, no, liliit at liliit lang yung mundo niya It's a matter of time na mahuhuli rin siya. At dapat bumalik na lang siya dito, sumuko na lang siya dahil ganun rin, mahuhuli lang siya. At mas grabe yung kanyang magiging kaso pag nahuli siya. Sir, balikan ko yung kay Cassandra. Sabi niyo, hindi option para sa kanya na hindi humarap sa congressional inquiry. So, anong pwedeng gawin kung magmatigas na ayaw humarap? Pwede bang bitbitin yun? Pwede. Pwede siya physically dalhin sa Kongreso o sa Senado. Kung wala naman siyang dahilan na hindi pupunta sa Senado, o walang tamang dahilan na hindi siya pupunta sa Kongreso at Senado, physically pwede siyang bitbitin at para mag-attend. Dahil hindi naman yan option para sa kanya. Yan ay utos ng Kongreso at Senado at dapat sundin. Sir, kayo yung unang naglahad sa publiko, nagsiwalat about yung possible connection nga ni Alice Guo dito nga sa mga illegal Pogo. So sa mga naging development ngayon, sa tingin nyo, malapit na ito na matapos ito at kumpiyansa kayo na may magandang kahihinatnan para wag nang maulit lahat ito? Well, Selly, ang pinakamaganda dito, nagsalita na yung ating Pangulo na ban na yung Pogo. I think itong naging issue kay Alice Guo, nagbigay ng high profile dito sa Pogo at biglang nanganak doon sa Porac naman. So dahil sobrang high profile nitong kasong ito, maraming taong naingganyong sundan, no? At panoodin. In fact, kanina galing lang ako sa isang event. Maraming tao inaabangan itong mga hearings ng Senado, lalo na tungkol sa Pogo. So, ang pinakamagandang nangyari dito ay yung pronouncement ng ating Pangulo na ban na ang Pogo. Yan ang pinakamaganda. Itong tinutuloy naman ng Senado ay para malaman natin kung sino yung mga mastermind at sino pa yung mga taong gobyerno na sakot dito. Dahil nga mayroong mga nakikita kaming mga taong gobyerno na sangkot dito. So, pero ang isa sa tagumpay na nangyari dito ay yung pag-ban ng Pogo ng ating Pangulo. Pero mas magiging ganap yung tagumpay, sir, kung ma-identify at mapapanagot yung mga iba pang sangkot na hindi lang mga dayuhan, kung hindi yung mga opisyal dito sa atin na nakipagsabwatan sa kanila. Isipin mo, Selly, wala pang nakukulong Kaya nga, sir. Diba? First step is na banin Pogo. Masaya tayo doon. Ako, talagang masaya. Pero kung isipin natin, wala pang nakukulong. No? So, yun ang missing part. Yun ang kumbaga, kulang sa tagumpay natin. Kaya,
yan naman ang aming tinutuloy sa komite. At sir, kayo hindi ba umabot sa punto dahil may death threat na gusto nyo ng tigilan yung investigasyon o never na umabot sa inyong isip na titigilan ko na to dahil sa mga death threat? Actually, until now, marami nagwa-warning sa akin na malalaki yung mga taong nasa likod nito. Lalo na yung mga kasama ni Alice Guo. At sabi ko, trabaho lang naman to. At papasalamat kami kay Senate President dahil dinagdagan yung security namin. Kaya kampante naman kami na mapaprotektahan kami. At kasama sa trabaho to, Sally, ganun talaga. So, ano expectation nyo on Monday? At ano yung pipilitin ninyo na mangyari on Monday na umaasa kang may mapapala kayo sa pagharap na uli ni Alice Guo? Well, wala na siyang pupuntahan. No? Katakot-takot na kaso. Ngayon lang ako nakikita ng isang tao na kasing edad niya 34, yung totoong edad niya 34 years old. Na binabilang ko kanina 5, 6 yung kaso na mabibigat na nakapatong sa kanya. Kaya ang pinakamaganda sa kanya magsabi ng totoo kung sino yung mga tao pa na kasama dito at kung mayroong taong gobyerno, meron sa gobyernong tumulong ay sabihin niya rin. Dahil hindi nga magiging tunay na matagumpay itong ginagawa natin kung wala namang makukulong. Kaya siya yung isa sa mga taong alam lahat ng pangyayari. At yung kanyang pagngiti-ngiti at mukhang relax na relax ay sana indication, sir, na handa na siyang magsalita ng totoo. Actually, diba, pag nakukulong ka, medyo miserable yung itsura mo, pero siya, nakakasmile-smile. Kaya nga, hindi ko rin maintindihan bakit ganun yung kanyang pag-project, no? Pero tingin ko pagdating sa Lunes hindi na makakangiti yan dahil talagang pipigain siya ng ating mga senador. Nako, on that note, marami pong salamat, Senator Win, at hindi kayo napapagod na every Saturday kayo po'y nandyan tuwing kami po'y nangangailangan ng update mula sa inyo tungkol